Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel. This is our reactions. At tayo po uli magbibigay ng komento, feedback, or opinion sa mga latest news, latest ganap na nangyayari sa ating bansa. So today is June 29, 2026. At tara, simulan natin to. So nung Friday, June 26, 2026, is nagsampa ng kaso ang ating NBI laban kay Mike Defensor. Ang kasong isinampa is qualified human trafficking. No? Tungkol ito dun sa ni-raid na ATV bar nung last April at nung may-ari nung KT bar na to o yung establishment na to is si Mike Defensor at ang kanyang asawa. No? So kaya nagsampa ng kaso ang ating NBI. No? So panoorin natin itong buong balita. Hapon nung Biyernes, June 25 nang dumating sa Pasig City Prosecutor's Office ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation para ihain ang reklamong qualified human trafficking laban sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa NBI, bunsod ito ng sinalakay na KTV bar sa Pasig City noong Abril kung saan mayroon umanong nangyayaring human trafficking at sexual exploitation sa lugar. Bukod dito, Okay, so yun yung unang issue, no? Kasi nung April is ni-raid nga itong KTV bar na to is may mga nasagip ng mga kababaihan no? Tungkol nga dun sa human trafficking at sa mga sex exploitations. No? After nung raid na to, ang pagkakatanda ko is na-imbitahan sa NBI sila Mike Defensor kasi nga sila yung may-ari ng establishment. No? At kasama nga rito ng kanyang abogado na si Topacio nung time na yon. No? Pinagbibigay siya ng komento, pinagbibigay siya ng salaysay. No? And nung time na yon is hindi naging maganda yung usapan, bigla na lang ayaw nila magbigay komento or something like namumuliti ka daw, yun din yung sinasabi nila. Then later on, ito na nga, after 2 months, is nadagdagan yung under investigation nila ng NBI is may nakita pa silang mga matitibay na ebidensya na nakuha nila no, sa pag-iimbestiga nila dun sa issue na yun, no, dun sa ni-raid nilang establishment. No? ito, natuklasan din ng NBI na may ilang binago sa istruktura ng gusali na taliwas na nakasaad sa building plan na isinumite sa Pasig City Engineering Office. Sa isang pahayag, sinabi ni Okay, so ito yung isa sa mga nakita nila sa na-imbestigahan nila is yung disenyo ng office o ng establishment is nabago, maraming na iba. Iba doon sa ipinasa nila sa Pasig Engineering Office, no? Marami silang mga binago doon sa design. No? May mga pintuan, may mga dating walang pintuan, nagkaroon ng pintuan, may mga lagusan, etc. No? And bukod pa dito, ayon dun sa ibang balita is meron din yung sa company layering o yung parang pagtatago ng mga connection. Connection ng pangalan ng company nila. Parang ganun, layering nga, tinatawag nila ganun. ni dating Congressman Mike Defensor na mas mauuna pa anya siyang makulong kumpara sa mga sangkot sa korupsyon at magdanakaw sa kaban ng bayan. Dagdag pa ni Defensor, wala pa anyang naipakukulong ang NBI na individual na sangkot sa katiwalian, ngunit agresibo anya ang ahensya sa mga nagsasalita ng laban sa pamahalaan. Giit din ng dating mambabatas na maging ang kanyang anak na abogado ay dinamay din sa reklamo ng NBI kahit pa ito ay corporate secretary lamang. Nauna na rin Dito sa Barangay wala tayong magagawa doon, Mike Defensor, kasi maraming nakuhang mga ebidensya sa upon investigation sa nangyaring raid. And sinabi na rin ni Tony Matibag before nila ni-raid yung KTV bar na yon is around 2 months, no? Parang 2 months daw silang nagmamadman doon sa lugar na yon bago nila ni-raid, no? So, I don't think so na pamumuliti kayo, sadya lang talaga nahuli kayo noong panahon na yon. And alam ko nung una hindi pa nga nabanggit kung sino yung may-ari hanggang sa lumitaw na to na kayo pala yung may-ari ng establishment, no? So, yun na lang, no? May kaso na si Mike Defensor. Hayag ni Defensor na handa nitong harapin ang naturang reklamo sa kanya ng NBI. Wala pang bagong reaksyon ng NBI. So, sana nga, no, harapin ni Defensor, no? Sana wag siya magtago, no? Harapin niya yung kaso kapag ito ay
naisampa na yung kaso, harapin niya kapag nililitis na siya, no? Okay, no? So, bukod dito sa kasong ito na nangyari nakaraang Biyernes, is may another case na harapin si Defensor. Ito nga ay nangyari ngayong Lunes na kung saan si Ombudsman Remulla ay nagpahayag na kakasuhan ng kasong plunder si Mike Defensor, no? Kasama na rin dito or pinaka-kakasuhan dito is si Senator Marcoleta, no? Ating panoorin itong news na to at bigyan ng Isasampa na ng Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng natanggap nitong 75 million peso campaign donations. Gagawin namang state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Nakatakda ng kasuhan ng plunder o pandarambong si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan bago matapos ang linggo. Definitely, for the solution na, we're about to file it already. Dagdag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maaari na rin kasuhan ng plunder ang correspondents ni Marcoleta na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum, same jurisdiction. Inimbestigahan ng Ombudsman si Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos bilang campaign donation mula sa kanyang correspondence noong 2025. Pagdidiin ng anti-graft body, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang halagang natanggap-an niya ni Marcoleta. Umamin naman ang nooy congressman na si Marcoleta sa kanyang counter affidavit na tumanggap siya ng kabuuang 75 million pesos mula sa 3 donors bago ang 2025 elections. Pero iginiit niyang lehitimong campaign donations ang mga ito para sa kanyang planong pagtakbo sa Senado. Kaugnay naman ang Okay, no? So, yun. Ang kaso ni Marcoleta naman dito is plunder din and pasok siya doon sa or lampas siya sa threshold ng anti-graft, no? Kaya plunder ang ikinaso kasi 50 million sa anti-graft, no? So, ukol to doon sa donasyon na kanyang natanggap ng campaign period, no? Inamin din naman ni Marcoleta nung panahon na yon na sinabi niya is nakatanggap nga siya ng donasyon. At yun nga, isa nga nito si Mike Defensor at yung dalawang negosyante. So, silang apat may kaso. Kakasuhan ngayong linggo nito, no? Okay, no? So, eto na, yung premonition ni Marcoleta. Kasi nung around 2 weeks ago, nasabi ni Marcoleta na mauna pa daw siyang tampahan ng kaso kesa dun sa iba, no? So, actually, same sila ng script ni Mike Defensor at ni silang dalawa, no? Na mauna silang kasuhan kesa dun sa iba, no? Sa ibang dapat daw kasuhan. Wala tayong magagawa kasi matibay yung mga ebidensya sa inyo, no? At luto na, yung baga hinog na, sabi nga ni Ombudsman Remulla. Kaya nauna yung kaso nyo, no? Ano rito, kaganda nila, this is tuloy-tuloy yung trabaho ng Ombudsman. And ganun din ng NBI at ganun din yung ibang ating ahensya, no? DPWH sa pag-iimbestiga sa flood control scandal o mess, no? So may mga nakakasuhan, kagaya nung dating senador si Bong Revilla at yung sitting senator na si Jingo Estrada. Ngayon nakakulong na, no? So yung mag-best friend, no? Si Defensor at si Marcoleta, hindi natin alam kung magsasama sa kulungan kapag may isang pa yung kaso or paano nila harapin ngayon to, no? So yan. So yun ang ating latest news ngayon, no? Ngayong ano to. And sa panig naman ni Ombudsman Remulla, tingin ko, no? Kasi laging ganito yung kay Ombudsman Remulla, lagi siya nagbibigay ng presto, no? Lagi siya naghahayag bago yung aksyon, no? Lagi na yung salita bago yung aksyon, no? So, ang napapansin ng karamihan is sana gawin na lang, no? Bago magsalita, gawin na muna, no? Kasi baka paasa, no? Kasi marami na rin siyang nasabi na nung nakarang taon, may mga sila big fish, December, lampas na December, February, summer, mainit yung bakasyon, mainit daw yung magiging kaso, wala pa rin, no? So ngayon nagkakaroon na ng
resulta, eh, sana magtuloy-tuloy, no? Sampahan na yung mga dapat sampahan, no? Okay. So, abangan natin to ngayong linggo to kung talagang masasampay yung kasong to. And ano yung mangyayari, no? After masampay yung kasong to. Kung haharapin ng dalawa o magtatago. Magtatago yung dalawa. Okay, no? So, hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At kita-kita ulit tayo sa susunod na ating vlog. Click nyo na po yung subscribe button, mag-like na rin kayo at saka share nyo rin po, no? Para mas marami pa tayo sa susunod nating kwentuhan po. Maraming salamat po.